hanggang 26. Proverbs chapter 3, reading from verse 13 hanggang verse 26. Babasahin ko na lamang po at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At ganito po ang ating matutunghayan. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things that canst desire are not compared to thee, or compared unto her. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are the ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is every one that retaineth her. The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath he established the heavens. By this knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. So shall thy be life unto thy soul, and grace to thy neck. Then shalt thou walk in the way safely, and thy foot shall not stumble. When thou liest down, thou shalt not be afraid. Yea, thou shalt lie down, and thy sleep shall be sweet. Be not afraid of sudden fear, neither of the desolation of the wicked when it cometh. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. Tingnan po natin sa Tagalog. Okay? Verse 13. Sabi po dito, ganito. Mapalad ang isang tao na nakakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay may papantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig, at sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala, huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay, sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Nagano verse tayo? 26. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang alalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong oras na ito. Salamat po, Ama, sa pagkabasa na po ng banal na salita. Panginoon, humingi po kami ng patuloy na paglilinis na nagmumula sa iyo, upang sa ganun, Panginoon Diyos, maging karapat-dapat ang aming kaisipan sa pagkaunawa, at higit po sa lahat, Panginoon Diyos, sa pamumuhay sa pamamagitan ng pakinig ng banal na salita. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, sa patuloy na sa pangangaral na ito, Panginoon Diyos, ay makita ang aming mga sarili at masunod po namin ang iyong kalooban. Pinupuri ka namin, Panginoon Diyos, at pinapasalamatan. Ito lang po aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maaari na po tayong maupo. The title of the message this afternoon is The Word of Wisdom Makes. The Word of Wisdom Makes. Ang kahalagahan ng nagagawa ng karunungan. Now, lahat po tayo ay kinakailangan po ng karunungan.
Ulitin ko po, lahat tayo kailangan natin ng karunungan. Sapagkat ang karunungan ang magdudulot po o ang magbibigay po nito ng katagumpayan at katiwasayan ng ating pamumuhay. Now, tatlong bagay ang nais ko pong iwan sa inyo sapagkat ang karunungang ito ay hindi po kagaya ng karunungan na ibinibigay ng sanlibutan. Remember, if we're going to look at verse 5, sabi diyan, trust in the Lord with all thine heart and lean not into thine own understanding. So, ang ating pong karunungan ay nagmumula kanino? Sa Panginoon po lamang. So, ibig sabihin, sa isang mananampalataya, number 1, we need wisdom in everything. We need wisdom in everything. Sabi po ng verse 13, ganito, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Now, kagaya po ng sinasabi ko po kanina, ang karunungang ito ay nagmumula kanino? Sa Diyos po lamang. So, ibig sabihin, ang pagtitiwala sa Diyos ay pinagmumulan ng karunungan. Now, kailangan po natin ito sapagkat sa ating pong pamumuhay, kung gusto po natin maging maayos ang ating pamilya, kung gusto po natin maging maayos ang ating pagtatrabaho, ang ating paglilingkod, ang ating pong ministry, and yes, even our emotions, decisions, and plans in life, we need wisdom. Kailangan natin ng karunungan. Kasi ang karunungan ito, mga kapatid, mga minamahal, ay hindi po basta-basta sapagkat again and again, sabi ko nga po, ito po ay nagmumula lamang sa Panginoon. But first, a person to have wisdom, kinakailangan niya maintindihan, kinakailangan mong magkaroon nito. Or kailanganin mo ito. Hindi ka bibigyan ng karunungan kapag aaminin mo or kapag hindi mo inaamin sa sarili mo na kailangan mo ng karunungan. In fact, malalaman mo na lang na kailangan mo na lang karunungan kapag nasukul ka na. Doon mo lang malalaman ang karunungan kapag nagkaroon ka na ng problema. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na kapag meron tayong karunungan ay wala po tayong problema. Paulit-ulit na po natin itong na-establish. Pero iba pa rin ang tao na merong karunungan na nagmumula sa Diyos. Dahil sabi ko nga po, in everything, we need wisdom. We need wisdom. Kung ikaw ay magulang, you need wisdom. Merong mga magagaling na magulang, yes. But if you want to raise a godly family, you need wisdom. Kung gusto mong maging maayos ang iyong kinabukasan, oo, mag-aral ka, maganda yan. Oo, maging matalino ka, yes. But you need wisdom. Wisdom is so important that every Christian o bilang isang mananampalataya, kailanganin natin ito. Well, ang Bible po kasi nagsabi dyan trust in the Lord with all thine heart and lean not into your own understanding. Man is so prone. Alright? Ang tao, ang hilig niya kasi magmarunong. Ouch. Nakikinig po ba kayo? Meron tayong sariling talino, pero iba pa rin ang karunungan na nagmumula sa Diyos. You can get on in this life. Maging masaya ka, maghanap ka ng barkada. Gusto mong yumaman, magtrabaho ka ng gusto. Pero yung karunungan na nagmumula sa Diyos, isang bagay na kailanman hindi kayang pagpaguran ng kahit na sinong tao. Kailanman hindi kayang bilhin na anumang pera sapagkat ang bagay na ito ay nagmumula sa Diyos po lamang. We need wisdom. Kaya ang sabi ng verse 30, ulitin po natin happy is the man that findeth wisdom. And for this matter, ang tumutukoy po dito, mga kapatid, sino? Mga mananampalataya. Although it's a different timeline, or iba yung panahon, pero bilang isang mananampalataya kasi, nagkakaroon tayo ng karunungan sapagkat meron tayong banal na spirito. And to stay in the will of God is wisdom that comes from Him. Itong karunungan na ito ay nagmumula kanino? Sa Panginoon po lamang. So again, number 1, we need to understand that we need wisdom in everything. We need wisdom in everything. Kasi kung hindi mo siya kakailanganin, kung hindi mo siya hahanapin,
hindi ka magkakaroon. Hindi ka magkakaroon. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na naging marunong ka one time, marunong ka na forever. Sapagkat once sa buhay mo, sa ayaw mo at sa gusto, may dumarating na nagiging mangmang po tayo. And with that, you need the wisdom that comes from God. Kaya nga sabi niya, you have to desire for it. Sabi niya, no, gaano pa kahalaga ang wisdom? Sabi ng 14, ganito, for the merchandise of it is better than the merchandise of silver. Sabi niya, kumbaga, in terms of, ano tawag natin dito, marketing, for example, kung makikipag-bargain ka, kung bibili ka, kinakailangan mong magkaroon nito sapagkat mas mahalaga pa siya sa lahat ng mabibili mo sa mundong ibabaw. Sapagkat anong pinapatungkulan ng Bible? Mahalaga ang karunungan. Wisdom is so important. Anong sabi pa ng verse 15? Okay, ang ginawa kasi ng Bible, pinersonify niya. Remember, ang wisdom, hindi siya tao. Hindi rin siya bagay. But for this matter, pinersonify niya, ginamit the word she. Sabi yan, she is more precious, sabi yan, than rubies. Mahalaga pa siya kaysa mamahaling bato. Gaano kahalaga ang mga mamahaling bato kagaya ng ruby? You have to work for it bago mo makita yan. Tama? Ibig sabihin na makakahanap ka ng ruby, mga kapatid, mga minamahal, kinakailangan gumiba ka ng bundok, o di naman kaya kinakailangan magukay ka ng malalim. Hindi nagtatapos dun eh. Kinakailangan mo siyang linisin, kinakailangan mo siyang, matrabaho siya. Kaya siya mahalaga. Kahit na bibilhin mo pa yan, wala kang mabibiling ruby sa bargain price. Yung tunay na ruby, ha? You have to work for it. You see, being foolish, yung pagiging mangmang, sandali lang yan. Pero yung pagiging marunong, ang hirap niyan. Sapagkat ang karunungan na yan ay nagmumula sa Diyos. We need to have wisdom in everything. Pangalawa, wisdom can only be found in God. Although sinabi ko na po ito, let's look at this one. Wisdom can only be found in God. So kanina, ni-raise natin, dapat you have to have the need. Kailanganin mo. Kasi kung di mo siya kakailanganin, hindi mo siya ipagpe-pray. Kung hindi mo siya kakailanganin, hindi mo siya hanapin. At walang gagawin ng kaaway, kundi gagawin kanyang mangmang para sa ganon, umasa ka sa sarili mong lakas. At kapag umaasa ka sa sarili mong lakas, sarili mong talino, babagsak ka. Yun yung gusto ng kaaway. And sometimes, magre-reklamo tayo sa Diyos. Panginoon, ginawa ko naman ang lahat. Oo, ginawa mo ang lahat sa sarili mong lakas. Sa sarili mong talino. You see, again, wisdom can only be found in God. Bakit siya matatagpuan sa Panginoon? Tandaan nyo ito, pag sinabi po nating wisdom, it always starts with God. Nagmumula sa Diyos at ang pinagmumulan ay ang Diyos. Nakikinig ba kayo? Ang karunungan, ang pinagmumulan niyan, ang Diyos at nagsisimula sa Diyos. Not only that, when we talk about wisdom, it leads us to God. Amen? Kahit na sabihin mong lalapit ka sa Diyos, kinakailangan mo pa rin ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Kasi hindi naman talaga lahat ng lumalapit sa Diyos ay may karunungan na nagmumula sa Diyos. Meron kasi tao lumalapit sa Panginoon, may ibang motibo. Hindi yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Nagigets po ba? So remember, wisdom, it starts with God. It begins with God. Pangalawa, it leads to God. At pangatlo, it ends to God. Nagtatapos, kanino? Sa Diyos. Wala kang dapat paghanapan ng karunungan, wala kang dapat paghingan ng gabay ng karunungan, hindi ka dapat nagtatapos sa anumang bagay sa paligid mo sa karunungan, sapagkat ang karunungan, again and again, ay nagmumula, kanino? Sa Diyos. Everything. Kahit ikaw ay leader,
kahit ikaw ay pastor, kahit ikaw ay magulang, you will fail if you don't have the wisdom of God. Kasi merong katangian ang tao. Ang tao, ang katangian niyan, nakakalimot siya. Amen? Ang tao, sa ayon at sa gusto, makakalimot at makakalimot siya. Kahit anong gawin niyang paglilingkod, mga kapatid, mga minamahal, kapag wala siyang karunungan na nagmumula sa Diyos, makakalimutan niya kung sino yung pinaglilingkuran niya. Nagigets niyo po ba? Again, so if we don't ask for wisdom that comes from God, everything that we do, it will come to nothing. Mababaliwala. Mababaliwala. Kasi sa paglilingkod po natin, o sa lahat ng bagay na ating ginagawa, ang Diyos po kasi nagpapala po dyan eh. Tama? Siya lang ang tunay na tagapagbigay ng pagpapala. He is the one who can truly bless. Kaya kapag naglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, huwag niyong kakalimutan na ang Diyos hindi siya nakakalimot. Hindi nakakalimot ang Diyos. Makakalimutan ng tao, yes. Makakalimutan ng tao, oo, tao yan eh. In fact, pwedeng baliwalain ng tao ang paglilingkod. Pero never na makakalimutan ng Diyos ang paglilingkod. That's why we need wisdom that comes from God. Man always forget. Pangalawa, man always fail. Kaya ho tayo hingi ng karunungan sa Diyos. Kasi kung sa tao lang tayo magtitiwala, nako, nagkakamali ho ang tao. Man will always fail. Remember the Titanic? Sabi ng mga engineer, sabi ng gumawa ng Titanic cannot. Okay? Sabi niya, hindi lulubog ang Titanic. Kahit mismong kamay ng Diyos, hindi niya kayang palubugin ang Titanic. Lo and behold, you know the story? Amen? Sapagkat ang tao, nagkakamali po yan. Amen? Wala yan sa posisyon, wala yan sa gaano ka-spiritual pa natin tignan. Our trust, our need for wisdom, lagi sa Diyos lamang dapat nakadirect. So men always forget, men always fail, and pangatlo, men always change. Nagbabago ang tao. Nagbabago ang tao. Kaya pala, ang pagtitiwala natin dapat wala sa tao. Kaya pala, ang buong buhay po natin ay hindi nakatingin sa tao kundi sa Diyos. Sang-ayon dito sa binabasa natin. Tama? Yan po ang sabi dyan eh. Tingnan nga po natin uli. Atras po tayo verse 5. Okay? Trust in the Lord with all thine heart and lean not into your own understanding. Sabi dyan, in all thy ways, sabi ng verse 6, acknowledge Him. When we talk about acknowledging something or someone, nandiyan dyan lang siya kaso hindi mo napapansin. So you have to acknowledge Him. Sa totoo lang, ang Diyos naman kasi hindi nang iiwan. Nakakalimot ka lang. Nagbago ka lang. Nagkamali ka lang. So that's why we need wisdom that comes from God. Sabi ng verse 19 at verse 20, tingnan nga po natin. Sabi dito, ganito, the Lord by wisdom had founded the earth. Right? So kung ang Diyos, meron siyang karunungan, hindi niya kailangan ng karunungan para mag-connect sa atin. He is the source of wisdom. Now, yung wisdom na meron po tayo, may kasama po kasi yung dapat na pagtitiwala. Okay? Kasi kailanman hindi ka magkakaroon ng karunungan kapag wala kang pinagtitiwalaan. At kapag sinabing pagtitiwala, hindi yan sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita mo, kundi nakasalalay ang pagtitiwala sa katangian ng Diyos. Hindi ka magtitiwala sa finances dahil meron kang kamag-anak sa abroad.
Pagtitiwala ka sa finances kasi alam mo mabiyaya ang Diyos. That is wisdom. That is wisdom. And man, we need wisdom. Right? Kaya sabi ng medyo mag-jump lang po tayo, although bukas natin ito mabasahin. Proverbs chapter 4, verse 7, ang sabi po ganito, wisdom is what? The principal thing. Siya yung pinaka. Right? Therefore, sabi dyan, ano sabi dyan? Get wisdom. And with all thy getting, ano sabi dyan? Get understanding. Paano nga uli magkakaroon ng wisdom? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. When we talk about fear of God, hindi lang yung takot ka, napaparusahan ka ng Diyos. When we talk about fear, it's a reverential fear. So sa lahat ng ginagawa natin, ginagalang natin siya. Sa oras, sa pananamit, sa lahat ng bagay. So dito mga kapatid, mga minamahal, again, wisdom, or we need wisdom because wisdom can only be found, kanino? Sa Diyos po lamang. Pangatlo, at dito tayo magwawakas. Okay, mabilis lang. Pangatlo, we need to strive to ask God for wisdom. It's a very simple statement. We need to strive to ask God for wisdom. Because wisdom, hindi siya ganun kadali. Kaya nga, in-illustrate sa Bible kung saan siya inilintulad, tama? Kagaya daw siya ng mamahaling bato, kagaya ng ruby. Hindi ka kailanman makakakita ng mamahaling bato na nasa ibabaw lang ng lupa. You have to work for it. Same thing with wisdom. Kaya yung ginagawa po natin na fasting, that is wisdom that comes from God. Kasi hindi ka magtitiwala sa sarili mo. Hihingi ka ng kahabagan sa Diyos. You plead to God. Kaya nga binasa po natin last Sunday, mga kapatid, the importance of fasting is you are depending to God. Kagaya ng sinabi ng Proverbs 3:5. To trust in the Lord with all thine heart, sabi dyan. So we need to strive to ask for wisdom. Sabi ng 21, ganito, 21 to 26. Sabi dyan, my son, let not them depart from thine eyes. Sabi dyan, keep sound wisdom and discretion. Mga kapatid, saan nga ba tayo makakakuha ng karunungan? Sa salita ng Panginoon. The Word of God gives us wisdom. It gives us direction. In-illustrate ang salita ng Diyos as if hindi ka mabubuhay na wala ang Bible. Tama ba? Ano sabi ng Matthew 4:4? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumutaw sa bibig ng Diyos. Hindi ka mabubuhay pag walang pagkain. Naniniwala tayo na nakakatulong ang fasting, pero hindi ginawa ang tao para magutom. Somehow, ang tao kailangan niyang kumain. And the Bible illustrates the Word of God as a what? As a food. Kailangan mo yan. The Bible illustrates itself as a what? Sandata. Tatandaan niyo mga kapatid, nasa pakikipaglaban tayo. Hindi ka mabubuhay nang wala kang sandata. So if we neglect the Word of God, talo ka. Last Friday, pinag-aralan namin ito. You need to arm yourself. Kasi sa mga sundalo, dapat dala-dala mo lagi yung sandata mo. Sabi ko sa Bible study ko, nung nagsi-CAT kami, meron kaming activity. At all times, dapat yung rifle mo, nasa katawan mo lang lagi. What's the principle? Because the moment na nahiwalay ang rifle sa katawan mo, isa lang ibig sabihin nun, kamatayan mo. Staying away from the rifle or from the weapon means death. Mga kapatid, kung hindi natin itinuturing ang salita ng Diyos sa mahalaga, paano tayo magkakaroon ng karunungan? With all the lies na nakapaligid po sa atin, paano tayo ma-equip? Diba? Paano tayo magiging ready sa pakikibaka kung malayo po tayo sa salita ng Panginoon?
Kahit gaano pa ako kagaling ang preacher, please listen. Kahit na gaano pa kagaling ang preacher, if you do not regard the Word of God as the highest priority sa buhay ninyo, matatalo po kayo sa laban. Matatalo tayo sa laban. It's not your wisdom, it's not your emotions, it's not your wittiness, it's not your cleverness ang magsusustain sa inyo, but ang magsusustain sa bawat mananampalataya is the Word of God. Remember, that's the only thing, sabi ng salita ng Diyos sa mananatili. Heaven and earth will pass away, but my words, sabi ng Bible, will never pass away. Daling sabihin, ano? Gaano natin na-enjoy ang salita ng Panginoon? And when I say enjoyment, it is not just accumulation of information. Hindi lang yung pagkakaalam ng maraming salita ng Panginoon. Marami na ho tayong alam. Marami na. Sobrang dami na. Ang kailangan po natin sa pag-aalaala, pag-meditate ng God's Word is application. And to have wisdom, it doesn't mean na kaya mong i-perfect yung sarili mo sa pag-accumulate, sa pagkuha ng mga information. But rather, when we talk about the wisdom that comes from God, humihingi tayo ng tulong sa Diyos na yung mga napag-aralan natin ay maalala natin at higit sa lahat, may sa buhay natin. Because there will come a time, a point in our lives na makakalimot ka. Tao ka eh. There will come a time na magbabago ka. Amen. Men will go a lot of series of changes. Please listen. Bata ka, masunurin ka, ahantong ka sa second level, which is, alam yan, 7 to 11. Magbabago yan. Nagbabago ang tao. People always or constantly changing all the time. That's why you need wisdom that comes from God. Kasi hindi naman pwedeng lagi ka mabait sa panahon ngayon. Hindi ka laging pwedeng pasensyoso. Masusubok at masusubok ang iyong karakter sapagkat ikaw ay isang mananampalataya ng Panginoon. Gagawin lahat ng kaaway para baguhin niya ang perspektibong yan upang sa ganon ay hindi ka magtiwala sa karunungan ng Diyos at magtitiwala ka lang sa sarili mong karunungan. Beware of that. Having wisdom is not easy. Having wisdom is not easy. That is why, again, sabi ko nga, we need to rely or to trust to God. Trusting God or relying to God, meaning to say, hindi siya nakasalalay sa iyo. Pag ikaw sumasandal or yung word na leaning, yung bigat ay wala sa iyo, kundi nasaan? Doon sa taong sinasandalan mo. Ganon din po ang Kristiyano. When we talk about wisdom, when it comes to finances, when it comes to your character, when it comes to your emotions, hindi dapat nakasalalay sa iyo, kundi sa Panginoon lamang. Again, hindi yung madali. Many times, gusto mo nang huminto kasi nagsasawa ka na kasi nga paulit-ulit na lang. Pero ano nga ba yung karunungan na nagmumula sa Panginoon? Hindi ka magtitiwala sa sarili mong katalinuhan. Kundi magtitiwala ka, kanino? Sa Panginoon po lamang. Life is not easy. Life is not easy. That is why we need to ask God for wisdom. We need to strive to ask God. Mga kapatid, hindi ko alam kung ano po ang pinagdadaanan niyo po ngayon. That needs wisdom. But we need to ask God for it. Kung hindi mo titignan ang sarili mo na kailangan mo ng wisdom, that's the danger. Are you listening? Kapag hindi mo inaalam sa sarili mo na kailangan mo ng wisdom, delikado po yan.
Kasi kapag sinabi natin, kailangan mo ng wisdom, lahat ng alam mo, isusuko mo yan sa Panginoon. Isusurrender mo yan. Kasi hanggat hindi mo sinusurrender sa Panginoon, lahat ng plano mo, pamilya mo, trabaho mo, paglilingkod mo, kinabukasan mo, that's dangerous. We need wisdom. We need wisdom in everything. Wisdom can only be found in God, and we need to strive to ask God for wisdom. Nawa, sa paglakad po natin, maisabuhay po natin ito. Sabi ng verse 7 ng chapter 3, at dito tayo magtatapos. Sabi dyan, be not wise in thine own eyes. Huwag kang maging marunong sa iyong sariling kaalaman. Tingnan nga natin sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Every one of us, sabi ko nga, somehow, meron talino nanggalingan sa Diyos. Pero kung hindi tayo magpapatuloy na nagtitiwala sa Diyos, yung kaalaman na ang Diyos din naman ang nagbigay, hindi na kaalaman na nagmumula sa Panginoon, magiging kaalaman mo na lang siya na hindi nagtatangi o hindi nagbibigay ng kapurihan na para sa Panginoon. So again, it's important for us to remember that we need to have the need for wisdom. We need to understand that wisdom can only be found in God, and we need to strive to ask God for wisdom. Maybe di mo kailangan ng wisdom sa ngayon kasi malakas ka, may pera ka. But you know what? Somewhere along the way, kinakailangan mo ng talino na nagmumula sa Panginoon. Pag nagkaroon ng problema ang iyong mga anak, mga magulang, you need to have wisdom. Mga kabataan, when the pain of emotions in relationship dumating sa buhay ninyo at hindi mo kinakaya, and I have seen a lot, therefore you need wisdom that comes from God. Hindi pwede na nabubulagan lang ng pag-ibig. Kailangan natin ng talino na nagmumula sa Panginoon. You need to have wisdom kapag nalulugi ka na sa negosyo. Oo, ang Diyos ang nagpapala ng lahat ng bagay na meron po tayo, pero tatandaan ninyo, ang karunungan na nagmumula sa Diyos ay iba sa karunungan ng tao. Maybe you will experience a lot of defeat, a lot of pagkalugi, para mas lalo kang, alam mo yun, i-promote o pagpalain ng Diyos sa kinabukasan, pero hindi yun mangyayari kung mananatili kang lugmok at hindi humingi ng katalinuhan na nagmumula sa Panginoon. We need to strive to ask for wisdom. Yes, even in the ministry. Hindi porke matagal na tayo nagbe-bread for life, as if lagi nang ganon. We need to ask for wisdom. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Habang lahat ng ulo'y nakayuko at lahat ng mga matay nakapikit. I know it's very seldom na lumapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng invitation. But if God is calling you right now, what wisdom ang kailangan mo ngayong oras na ito? Is it a wisdom to overcome your emotions, to overcome anxiety? Kailangan mo ng wisdom sa iyong mga anak? Or maybe sa negosyo? Kapatid, we need God. Kailangan natin ng Diyos. Kasi sa Diyos, nagmumula ang karunungan. And if that is your prayer today,
Pwede ba lumabas ka sa kinaupuan mo, kahit dito lang sa gitna, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, kailangan ko po kayo. Hindi lang karunungan, kayo po ang kailangan ko, Panginoon Diyos. If that is your prayer this afternoon, yeah, come on, tara, lapit tayo sa gitna. Yes, salamat sa Panginoon. Yes, salamat sa Panginoon. Yeah. We need wisdom. I know that many of us, especially sa mga adults na nandito ngayon, siguro higit sa kanino pa man, kayo nakakaalam. Even though matagal na kayo nabubuhay sa mundong ibabaw, you understand the need for wisdom. Or maybe sa ating mga kabataan, kaya sabi ko kanina, maybe you don't need it for now, but you need it in the future. You ask wisdom sa mga makakapareha mo, sa magiging trabaho mo, sa papasukan mo, sa magiging ministry mo. And if you have that prayer, then I encourage you, tara, manalangin tayo sa Panginoon. Meron pa ba na gusto lumapit sa Panginoon? Yes, salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Salamat sa mga taong ito, Ama. Pangunahan mo nga po kami, Panginoon Diyos, ng iyong karunungan. Help us, Lord, and have mercy on us. Mahabag po kayo sa amin. Kailangan po namin ng karunungan na nagmumula sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, sapagkat saganang sa amin, hindi namin po alam ang kinabukasan, Panginoon. Hindi namin alam ang mangyayari sa aming mga anak, sa aming negosyo, sa aming kinabukasan, sa aming trabaho, sa aming paglilingkod, sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon Diyos, habang ang lahat ng taong ito, Panginoon, ay nandito sa harapan, humihingi po sila ng karunungan na nagbumula sa iyo, dinggin mo nga po ang aming panalangin, Ama. Maging handa po nawa kami na tanggapin ang karunungan na nagbumula sa iyo. Ang karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon Diyos, ay iba sa karunungan ng sanlibutan. Matutunan po nawa namin, Ama, na tanggapin ang pamamaraan na nais mo, sapagkat ito ang karunungan na nanggagaling lamang po sa iyo. Kung kinakailangan niyo po kaming paalalahanan, salamat, Panginoon Diyos. And I pray, O God, that you continue to guide us in everything that we do. Sa lahat ng bagay, Panginoon, na aming ginagawa. In our relationship that we have. Lord, kung ang hinihingi pa po ng mga kapatid ng ito ay sa kanila pong pamilya, Lord, I pray for them. Lord, pinagpipray po nila ang makakaparehan ng kanilang mga anak. Lord, I pray for them, O God, that they may have wisdom for them to give para mabigyan po nila ng proper advice sa kanilang mga anak. Ganun din, Panginoon Diyos, yung paglilingkod po nila na habang sila po nasa mundong ibabaw, ay maibigay po nila nararapat na oras, nararapat na paggalang para sa iyo. Or maybe may mga young people, Panginoon Diyos, they're praying, oh God, sa kanila kinabukasan. Lord, pinagpipray po nila ang kanilang mga magulang na makakilala sa inyo. Hinihingi po namin to, Panginoon Diyos. Lord, hindi po namin alam ang pamamaraan kung kailan at paano sila makakakilala. Pero nanghahawakan po pa rin po kami sa inyong pangako. Help us to have wisdom, O God, na hindi kami magsawa, na ipanalangin ang mahal namin sa buhay na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Kung tinatamad man po kami, Panginoon Diyos, at tila nawawala ng pag-asa, ay patuloy na magkaroon kami ng karunungan upang mapaalalahanan po kami sa kahalagahan ng pananalangin sa aming pamilya na hindi pa po nakakilala sa inyo. I pray for these people, O God, that you continue to bless us. Even in the ministry, Panginoon, wala po kami pagmamalaki. Even I myself, O God, at any time pwede niyo po akong tanggalin. Hindi pwedeng pagmalaki ang karunungan. Kaya hiningin po, Panginoon Diyos, at nagsusumamo kami na ikaw lamang ang patuloy na maitaas sa amin po mga buhay. Salamat, Panginoon Diyos, sa oras na ito. Minsan pa, hiningi ko po, Ama, na patuloy na sa buhay po namin ay patuloy na magkaroon kami ng karunungan na nagmumula lamang po sa inyo.
Salamat po ng marami, Ama. Papuri, pasasalamat ang binabalik po namin sa iyo. Ito lang po aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen at amen. Salamat po at magandang hapon sa ating po lahat. Magkamayan po tayo at salamat din po na nasa online. Opo sa ating Salamat po mga kapatid.